Episode 8, Part 3 ng ating ICC litigation. Ang pag-uusapan natin ngayon naman ay ang tinatawag na pre-trial chamber. Ang pre-trial chamber ay gumagawa ng apat na bagay sa ICC. Ang pre-trial chamber ay isang division sa ICC na pinagsisimulan ng mga reklamo na tinatanggap ng ICC bago ito umabot doon sa tinatawag na actual trial. Ibig sabihin yung actual trial doon na magbibigay ang mga judges kung ang taong akusado ay guilty or not. Pero sa ngayon, meron pang preliminary activity na ginagawa dyan sa ICC. Yun nga, ginagawa ito ng pre-trial chamber. Ang mga judges sa pre-trial chamber ay 3 at iba naman ang magiging judges sa actual trial ng ICC kung sakaling umabot doon yung kaso. Ngayon, ano ba yung apat na ito? Ang unang-unang ginagawa ng ICC ay tumanggap ng request para magkaroon ng preliminary investigation ang ICC laban sa isang tao na gumawa ng karumal-dumal na kaso or activity doon sa bansa na kung saan nangyari ang krimen. Yung unang ginawa na yon ay nagsimula dito sa ICC nung makatanggap sila ng reklamo noong February 2018 na may mga ginagawa ng EJK o extrajudicial killing na nakonektado sa war on drugs. Ngayon, nung pinag-aralan ito ng prosecutor office or office of the prosecutor na pinangunahan ni prosecutor Basuda, nag-submit siya ng request kung pwedeng magkaroon ng formal preliminary examination dito sa mga kaso na sinubmit noong February 2018. Ito ay naibigay ng prosecutor Basuda sa pre-trial chamber noong June of 2021. At noong September 2021 naman, yung prosecutor sa ICC, si Prosecutor Karim Khan, siya naman ay humingi ng authority sa ICC na mabigyan ang prosecutor's office ng tinatawag na formal investigation. Ayan naman ay binigay ng pre-trial chamber sa Office of the Prosecutor. Kaya nagsimula noon ng September of 2021, tumakbo ngayon ang formal investigation. Hanggang umabot na nga ng request ang prosecutor na mag-issue na ng arrest warrant sa akusado. Ang ating dating presidente nga, Presidente Duterte. At ang issuance daw ng warrant of arrest ay nagawa noong March 7. Ito ay nagawa at na-transmit via Interpol. At ito naman ay in-execute naman o ginawa ng ating bansa noong March 11 hanggang maidala ang dating Pangulo natin sa The Hague. At noong March 14, siya ay gumawa ng appearance. First appearance niya. Okay. Nakompleto na yata ang trabaho ng pre-trial chamber sa ngayon. Kasi unang-una, ang sinabi ko nga, ang unang gagawin nila ay magbigay ng authority to do the preliminary examination. Pangalawa, magbigyan ng authority ang pre-trial chamber ng authority to do a formal investigation. Pangatlo, mag-issue sila ng arrest warrant or summons na ibigay nga nila at gumawa ng activity na tinatawag na appearance of the accused na nagawa nga nila. Natapos na yon, ang apat na yon, ano mangyayari sa susunod? Nagkaroon ng pagkakataon ang tayo na mabigyan ng second, hindi tayo, kung yung akusado, okay, galing sa Pilipinas, na mabigyan ng second appearance sa September 23, 2025.
ano ang mangyayari mula ngayon hanggang September 23, 2025? Sa ngayon, ang nangyayari sa palagay ko ay gumagawa siyempre ang akusado lahat ng collection ng mga ebidensya para tumibay ang kanilang accusation sa akusado. So kumukuha sila ng mga interviews, witnesses, actual video, o kaya mga statements sa news, mga news reports. Siyempre, pati yung mga victims, humahanap sila niyan para mapatibay ang kanilang akusado kasi yung papatunayan ng guilty doon sa akusado ay manggagaling mismo doon sa tinatawag na mga nag-akusa. Okay. Pero ang side naman ng akusado, sila naman ay gumagawa ng paraan na maghanap naman ng posibleng counter evidences para mapahina o mapatunayan nila na hindi totoo yung nangyaring kaso na ginagamit ng mga akusado para ilaban dun sa accused. Yan ay banggaan ng dalawang mabibigat na abogado sa ICC. Ang lead abogado natin ng Pilipinas o abogado ng dating Pangulo natin ay si Nicholas Kaufman. At ang lead prosecutor naman na mabigat din ay si Prosecutor Karim Khan. Now, ang akusado dito hindi ang bansa natin. Ang akusado dito ay ang dating Pangulo natin. Kaya hindi ito naging kasalanan ng bansa natin na tayo ay naakusahan. Okay? Para malaman lang natin ang context, tao ang inaakusa nila, hindi ang bansa natin. Alright? Okay, pagdasal na lang natin na maganda, mapayapa at fair ang magiging proceedings na gagawin sa The Hague at saka sa ICC. Pagdasal na rin natin na fair ang justice na ibibigay pareho doon sa biktima at doon sa magdi-defense. Okay, maraming salamat. Mabuhay ang mga Pilipino and God bless the Philippines.